Gaano ba dapat kalaki ang tiwala mo sa abogado mo? Lalo na pag alam mo yon, pera na yung usapan tapos may kasama pa ang pangako na sigurado ipapanalo natin to. Dapat ba tayong maniwala sa lahat ng sinasabi o meron din tayong parte bilang kliyente na maging mapanuri? Yan yung mga tanong na umiikot sa isang bagong desisyon ng Korte Suprema na sisilipin natin ngayon. Ang goal natin, himayan natin to. Para mas maintindihan mo yung mga detalye, yung hatol, tsaka kung anong aral ang pwede nating makuha dito. Tama. Ang kasong pag-uusapan natin, ito yung Marna Gomez Stewart laban kay Ati Crisoldo R. Rio Florido. Yung administrative case number ay AC No 13982 at lumabas to July 17, 2024. Importante to kasi pinapakita nito kung gaano kahigpit na ngayon yung batas, lalo na itong bagong Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA pagdating sa relasyon ng abogado at kliyente. Okay, sige. Simulan natin sa kwento mismo. Si Marna Stewart, kumuha siya ng serbisyo ni Ate Rio Florido para sa mga kaso niya laban sa asawa niya. Medyo mabigat to, violation of RA 9262, yung VAWC, tsaka concubinage. Oo, mabigat na kaso yun. Tapos, nagbayad si Stewart, malaki-laki rin, PHP 130,000 lahat-lahat. Yung PHP 100,000 para sa acceptance at legal fees daw, tapos may dagdag pang PHP 30,000. Okay, standard ba yung ganong amount o medyo... Yun yung napagkasunduan nila eh. Pero ito yung medyo mabigat na aligasyon ni Stewart. Nangako raw si Ate Rio Florido na kaya niyang impluwensyahan yung piskal para paboran siya. Wow! Yan ang mabigat, delikado yung ganyang pangako. So anong nangyari? Pagkatapos niyang magbayad at magbigay ng dokumento, May 2, 2018 yun sinubukan na ni Stewart kumuha ng update. Nag-text siya, May 10, May 18, May 22, paulit-ulit. Anong sagot? Meron ba? Ang sagot daw palagi parang generic ng ifa-follow up ko. Yun lang. Tapos bigla, wala na. Hindi na nagparamdam. Grabe naman. Parang iniwan sa ere yung kliyente. Nakaka-frustrate yun siguro. Nagbayad ka na eh. Talagang nakaka-frustrate. Kaya noong Agosto 2018, mga ilang buwan din yun, humingi na si Stewart ng refund. Pati yung mga documents niya, pinapabalik na niya. Pao niya hiningi? Text ulit? Oo, text tsaka email daw. Pero wala pa rin. Deadma pa rin si Attorney Rio Florido. Grabe, hindi na professional yun. Marang alo? Umabot pa nga sa punto na lumapit siya sa programa ni Raffy Tulfo. Alam mo naman yun, pag desperado na. Oo, last resort na yun minsan. Pero tumalab ba? Mukhang hindi rin Kasi ang ending, nagsampa na talaga siya ng formal na reklamo sa IBP, yung Integrated Bar of the Philippines. Okay, so umabot na sa IBP. Anong depensa ni Attorney Rio Florido? Ayun, sa sagot niya, syempre tinanggi niya yung aligasyon na impluwensyahan niya yung piskal. Tsaka sabi niya nag-uusap naman daw sila ni Stewart. Parang communication was okay daw. Pero iba yung nakita ng IBP Commission on Bar Discipline, yung CBD. Oo, iba. Nakita ng CBD na may pananagutan talaga si Ate Rio Florido. Nag-violate siya nung dating Code of Professional Responsibility, yung CPR pa. Specifically yung Canon 17 tungkol sa Trust and Confidence at Canon 18 yung Diligence. So may findings na. Anong rekomendasyon nila? Rekomendasyon ng CBD, 1 taong suspension sa pagpapractice, tapos utos na ibalik yung PHP 100,000, hindi yung buong 130,000, tsaka yung mga dokumento. At sinang-ayunan ba yan ng IBP Board of Governors? Yes, sinang-ayunan nila. So, umakyat na to sa Korte Suprema. Okay, Korte Suprema na. Ano na ang naging hatol nila? Dito na yung bagong CPRA, tama? Tama. Dito na yung pinaka-interesting part. Kinonfirm ng SC, yes, may attorney-client relationship. Malinaw yon. Pero, ang ginamit na nilang basis para sa parusa ay yung bago at kasalukuyang Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi na yung lumang CPR. Ah, okay. So, nag-apply na yung bagong rules. Paano naapektuhan yung kaso?
Malaki! Kasi sa ilalim ng CPRA, mas naging specific yung pagtingin sa mga violations. Hinimay-himay ng Korte Suprema yung mga pagkukulang ni Ate Rio Florido. Ito yung breakdown nila. Una, yung hindi pag-update kay Stewart. Paglabag daw ito sa CPRA Canon 4, Section 6. Tinuring nila itong simple negligence. Less serious offense lang daw. Kasi although nagpabaya siya sa update, hindi naman daw totally na-deprive si Stewart ng day in court or nawalan ng remedy sa kaso niya. Okay, simple negligence lang pala yun. Anong parusa para dun? Para doon sa hindi pag-update, 6 na buwang suspension. 6 na buwan. Okay. Ano pa? Pangalawa, at ito mas mabigat, yung hindi niya pag-account at pagsauli ng pera at ng mga dokumento. Pagkatapos na dapat yung serbisyo niya or nung nag-demand na si Stewart, di ba? Paglabag ito sa CPRA Canon 3, Sections 49 and 56, yung tungkol sa pagiging accountable sa funds and properties ng client. So, dalawang bagay yan pera at dokumento. Paano yun pinatawan ng parusa? Hinati nila. Yung hindi pagsauli ng pera, nung PHP 130,000, nagkaroon ng presumption of misappropriation. Ibig sabihin, dahil hindi niya naisauli o naipaliwanag, ipinapalagay ng batas na ginamit niya ito sa sariling kapakanan. Misappropriation na agad ang presumption. Oo. At sa ilalim ng CPRA, ang misappropriation of client funds ay serious offense. Tapos yung sa dokumento? Yung hindi naman pagsauli ng mga dokumento, tinuring itong unjustifiable failure to render accounting, ito naman ay less serious offense. Exactly. Yung parusa para sa hindi pagsauli ng dokumento, less serious, dinagdagan siya ng another 6 na buwang suspension. So 6 months plus 6 months? Tapos, para dun sa misappropriation ng pondo, serious offense, binigyan siya ng 1 taong suspensyon. Wow, so 6 months plus 6 months plus 1 year. Teka, 2 taon lahat yon. 2 taon. Pinagtibay ng Korte Suprema yung findings ng IBP pero minodify nga yung parusa base sa CPRA. Ang final verdict, si Ate Rio Florido ay guilty sa paglabag sa CPRA Canon 4, Sec 6, negligence sa update, at Canon 3, Secs 49 and 56, failure to account and return funds documents. Ang kabuuang parusa, 2 taong suspensyon sa pagpapractice ng abogasya. Bakit 2 taon? Paano nila pinagsama? Magkahiwalay na akto ang nag-result sa iba't ibang violations, pwedeng magkahiwalay din ang parusa, hindi lang isa, kaya naipon. Okay. Malinaw. Bukod sa suspensyon, pinababalik ba yung pera? Yung buo? Oo, yun ang isa pang mahalaga. Inutusan siyang isauli yung buong PHP 130,000 pesos kay Stewart. Hindi lang yung 100K na sinabi ng IBP. Buti naman. At hindi lang yun, may kasama pang 6% na interest kada taon mula nung finality ng desisyon hanggang mabayaran niya ng buo. Ayun. Maingipin talaga yung desisyon. Talaga? At ang ganda dito, makikita mo yung specific doctrines or prinsipyo na pinapairal ng CPRA. Pwede nating i-summarize yung mga key takeaways dito. Sige. Ano yung mga pinaka-importanting prinsipyo? Una, yung tungkuling mag-update sa kliyente. Canon 4, Section 6. Malinaw na obligasyon to. Hindi pwedeng bahala na or magtatanong lang siya pag kailangan. Regular update dapat. Okay, duty to update. Ano pa? Pangalawa, kasipagan at pagiging nasa oras. Canon 4, Section 3. Related din sa update to. Kailangan kumilos kaagad ang abogado sa kaso, hindi pwede yung natutulog yung kaso dahil lang sa kapabayaan. Diligence and timeliness. Makes sense. Pangatlo, pag-account at pagsasauli ng pondo dokumento. Canon 3, Secs 49 and 56. Napaka-critical nito. Pagtapos na ang serbisyo o pag hinihingi na ng kliyente at wala namang valid reason like attorney's lien, dapat isuli agad ang pera at papeles. Walang dahilan para patagalin. Account and return. Dapat mabilis. Pang-apat, misappropriation, Canon 6, Sec 33, G. Yung hindi mo pagsauli ng pera ng kliyente without justification, presumption na agad na ginamit mo sa iba. Seryosong offense yan sa CPRA. Okay, presumption of misappropriation. Malaking bagay yan.
At panglima, yung parusa sa maraming paglabag, Canon 6, Sec 40. Kung iba-ibang actions, iba-ibang offenses, pwedeng pagpatungin yung parusa, hindi lang isang penalty for everything. Mas mabigat ang consequence. Okay, malinaw na malinaw yung mga aral mula sa kasong to. Talagang binibigyan diin ng CPRA yung accountability ng mga abogado. So, iiwan namin sa iyo, ating tagapakinig, itong tanong. Para sa iyo, ano kaya yung pinakamabigat na aral dito? Yung tungkol sa tiwala ba? Sa pera? Sa komunikasyon? Ano sa tingin mo ang pinakadapat tandaan ng parehong abogado at kliyente? Kung may natutunan ka o nalinawanan ka sa usapan natin ngayon, sana iwan mo kami ng komento o kaya i-favorite mo itong discussion natin. Malaking tulong yan. At syempre, para sa mas marami pang ganitong paghimay, mas malalim na pagsuri sa mga importanteng kaso at usapin sa batas, siguraduhin nakasubscribe ka na dito sa The Deep Dive. Hanggang sa